Para sa mga iniwan, mga pinaglaruan ng mga mahal nila, sa mga pinaasa, sa mga naniwala sa I love you, tsaka sa forever dahil nga sinabi sa atin ng mga mahal natin. Ito, para sa inyo tong video na to. So, ano-ano nga ba yung mga paraan para makapag-let go tayo at makapag-move on tayo sa kanila? Number 1, umiyak ka, cry as much as you want. Saka kung iiyak ka man, sabihin mo sa sarili mo na last na to, last na pag-iyak na to kasi I will be stronger, I will change myself for the better. Ganun! Pero ang number 1 rule natin dito ay yung wag natin sasaktan ang mga sarili natin dahil wala namang maitutulong yon para maibalik siya. Kapag sinaktan mo yung sarili mo, naglaslas ka, nagbigti ka, babalik ba siya sa'yo? Hindi naman, di ba? Basta umiyak ka lang sa abot na makakaya mo para maibsan yung sakit na nararamdaman mo, para gumaan yung pakiramdam mo, ganon. At pagkatapos mong umiyak, tanungin mo yung sarili mo, worth it ba lahat ng mga pag-iyak kong to? Yung luha ko bang to ay worth it ba para sa kanya? Then doon na tayo pupunta sa number 2. Stop mo na yung communication mo sa kanya kasi habang may communication ka pa sa kanya, doon ka mamamotivate pa sa sarili mo na may pag-asa pa kasi tinetext niya pa ako, ganito, ganyan. Wala na nga, wala na, hindi ka na mahal, hindi ka minahal, ayaw sa'yo, ganun yun. Basta itatang mo lang sa isip mo na wala na yun na. Ano ba gusto mong mangyari na maging friends pa rin kayo? Wag muna. Siguro sa huli, pwede naman gawin yun. Pero wag muna ngayon na nag-move on ka. Antayin mo muna makapag-move on ka bago ka magkaroon na ulit ng communication sa kanya. Kasi wala talaga maitutulong kapag meron ka pang communication sa kanya. And number 3, stalking is a no-no. Wag kang mag-stalk pa sa kanya. Kasi nga nag-move on ka. At kapag nag-move on ka, kailangan wala kang communication, di ba? Tumigil ka nga sa communication, ini-stalk mo naman, masasaktan ka rin. Stop hurting yourself, diba? Sabi ko sa number 1. Kaya yon. Kasi pag in-stalk mo siya, malalaman mo na meron siyang iba, na may mahal na siyang iba, na kung ano yung mga ginagawa niya, na dati alam mo lagi, kasi diba tinetext sa'yo, ganun. Stop na. Stop na tayo dyan, ha? Huwag mo nang pilit pang saktan yung sarili mo, kasi habang sinasaktan mo yung sarili mo, bumababa yung tingin mo bumababa yung tingin mo sa sarili mo kasi manghihinayang ka pa. At kapag nanghinayang ka, dun ka mamamotivate na i-contact siya ulit, i-text siya ulit, tawagan siya ulit. Wala na nga di ba? Yun na yun. At dadako na tayo sa number 4, ang acceptance. I-accept mo na sa sarili mo na hindi ka niya na mahal, hindi ka niya minahal, wala na talaga. Ganon. Kasi kapag hindi mo pa ma-accept yun sa sarili mo, deep inside you, masasaktan at masasaktan at masasaktan ka lang lagi. At dito na nga tayo pupunta sa ating number 5 na motivation. Yan, magsabi ka sa mga kaibigan mo ng mga problema, sa pamilya mo, ng problema mo. Kasi sila yung laging nandyan para sa'yo, lalo na ang family, di ba? Kasi sila yung kailangan nakakakilala sa'yo ng lubos-lubos kasi sila yung lagi mong kasama. Magtatanong ka sa kanila kung anong kailangan mong gawin para makapag-move on ka. At kailangan mo nga mag-motivate talaga na kaya ko mag-move on, kaya ko rin siyang hindi na mahalin kasi kinaya niya, kakayanin ko rin. Isipin mo para saan pa yung pagmamahal mo sa kanya kung wala na naman talagang kwenta yung pagmamahal mo para sa kanya. Diba? Nabaliwala na sa kanya kung ano mang nararamdaman mo para sa kanya. Yanay! Pupunta na tayo sa number 6. Keep yourself busy. Kasi kapag meron kang pinagkakaabalahan, parang mawawala saglit sa isip mo yung pagmamahal mo sa kanya kasi meron kang pinagkakaabalahan. Pero kapag wala ka na, pag tumigil ka na doon, diba, ano sasabihin mo sa sarili mo? Ayun, iniisip ko na naman siya. Don't do that. As much as possible, lahat ng kaya mong gawin ngayong araw na to, projects, assignments, mag-review ka ng quiz, sumunod ka sa utos ng mga magulang mo, ganon, para hindi mo siya maisip, para mawala siya sa isip mo and ikaw sa sarili mo, masanay ka na ganon ka, na life goes on even without him or her. Number 7, give time sa family and friends mo. Or meet new people, ganon. Kasi diba sabi ko nga sa number 6 na keep yourself busy. And kapag kasama mo yung mga friends mo, kasama mo yung family mo, or kaya you met new people, pwede ka na magkaroon ng oras sa kanila nang hindi mo na naiisip yung past na nangyari na nasaktan ka, iniwan ka, pinagpalit ka, pinaglaruan ka, ginawa kang rebound, ganon. Mawawala na sa isip mo yon kasi you have fun with them na
hindi naman pa pwede na hindi ka magsasaya kasama sila, hindi naman pwede mukmuk ka lang ng mukmuk kasama, kasi kaya nila ikaw pasayahin. Syempre naman nandun yung gusto nila yung mapasaya ka, kasi as friends, as family, kasi syempre gusto nila na makita ka masaya. Sino ba namang kaibigan, sino ba namang pamilya yung gusto makita ka na malungkot lang, nagmumukmok sa isang tabi, iyak ng iyak? Wala, di ba? Kasi nga, syempre gusto ka nilang pasayahin, di ba? Nandun yung time na malilimutan mo lahat ng problema mo sa sobrang saya talaga. Yo. The number 8, kung kaya mo naman mag soul searching, then give time to yourself, di ba? Na ikaw lang mag-isa, punta ka sa iba't ibang lugar, na kaya mong enjoyin, na kaya kang ma-relax, ganon. Kasi pwede kang maggawa ng new memories with yourself naman na ikaw lang mag-isa pero kaya mo pa rin maging masaya. Para ma-prove mo sa sarili mo na kahit ako lang, kahit wala akong kasama, kaya ko pa rin maging masaya. Dun mo marirealize na mahal mo pala yung sarili mo. Kasi first thing na kailangan mong matutunan is yung mahalin yung sarili mo. Kasi paano ka magmamahal ng ibang tao kung yung sarili mo hindi mo kayang mahalin? Ganon. Tapos proceed tayo sa number 9. Ang buhay ko to, akin to, own your life, sa'yo yan. Hindi naman yung literal na lahat ng gusto mong gawin sa buhay mo, gawin mo na. Yung parang, ito lang yung ibig sabihin na buhay ko to sa buhay ng isang tao, kailangan mo maging best version of yourself, di ba? At saka parang mapatunayan mo sa sarili mo na buhay ko to walang kayang kumontrol dito kundi ako lang. Pero kasi dati naging sunod-sunuran ka dahil sa pagmamahal mo sa kanya. Pero yun nga, patunayan mo sa sarili mo na kaya mong kontrolin ang buhay mo, kaya mong sumaya, kaya mong maging ikaw kahit wala pa siya. At ito na nga yung susunod, na focus ka sa present. Kung ano yung present, dun ka na lang muna, di ba? Kasi kapag inisip mo pa yung past na nasaktan ka, di ba? Siguro, take it, positively na yung mga problema mo dati ay lessons learned na ngayon. At kapag natuto ka, kailangan mong i-apply sa sarili mo. Kasi, kapag hindi mo in-apply sa sarili mo, para saan pa yung pagkatuto mo, di ba? And lastly, think about the future, di ba nga? Bukod sa pag-focus mo sa present mo, isipin mo rin yung future mo na kapag ba naging ganito ako, kapag ba nagmukmuk ako, kapag ba umiyak ako, kapag ba sinaktan ko yung sarili ko, may mapapala ba ako? Kung wala, baguhin mo na yung sarili mo sa present para maging better ka sa future at yung future mo maging better, di ba? Alam nyo, hindi naman kasi talaga masakit ang magmahal. Actually, masarap magmahal Ang masakit, yung ma-ignore ka, yung maiwan ka, yung malaman mo sa kanya na hindi ka niya namahal. Pero kung ganun nga, hindi ka namahal, iniwan ka na, ayaw na sa'yo. So, ano kailangan mong gawin? Di ba mag-move on ka na lang? Sige, try mo tong steps na sinabi ko. Siguro naman kaya makatulong, na sana nga makatulong, di ba? Isipin mo lang na kapag kayo talaga, tadahanan na yung gagawa ng paraan para maging kayo ulit. Tapos, kung tinadhana ka naman sa iba, makikita mo rin siya, hindi man ngayon, pero be patient, dadating din siya. Hindi man ngayon, pero someday, darating din yung tao na magmamahal sa'yo ng sobra, na kayang suklian yung mga pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya. Minsan pa nga kaya niyang sobrahan yung pagmamahal na ibibigay mo sa kanya. Pero antay-antay lang. Isipin mo na lang na kahit nasaktan ka ngayon, na someday sasabihin mo sa future na yung sakit na naramdaman mo noon ay walang-wala sa saya na nararamdaman mo ngayon. Ganun! So, yun lang para sa video na to. Sana may natutunan kayo. Sana may naitulong ako, may naiambag ako sa inyo. Yon. Salamat sa pagtsitsagang panonood nito. Yon. Bye!